Okay. So inuna ko muna tong concert na K10. So yan, binuksan ko na. Kasi nga may umusok daw. Okay, so yan yung kanyang loob. Channel 1 and channel 2 or channel A and B. So class H power amplifier. So napansin ko lang guys, ayan yung resistor na to sunog at mayroon na nakaparallel na isa pa. Ganun din yung kabila. Ayan siya. So may baba ng relay. Ayan. So yun lang naman yung nakita nating sunog dyan. Okay, so ayan, i-discoverin ko muna guys. Discoverin muna natin kung ano yung pinakasira nito. At magbo-voltage check na lang tayo, bias voltage. Tsaka siyempre i-plug in natin. Yan, update na lang ako ulit kung ano yung ma-detect nating sira dito. Okay, so kinat ko muna yung resistor na yun guys, so nakita natin sunog. At tinister ko, so 10 ohms yung isa, 11 ohms yata yung isa. So pinagparallel, ibig sabihin magiging 5 ohms na lang yan, something mga ganun, 5 or 6 ohms yun ang kakalabasan niya. So ang alam ko nasa 10 ohms talaga yan. Yan. So dapat hindi siya nagparallel para 10 ohms pa rin siya. Ganoon din yung kabila. So pero try muna natin i-plug in. Okay lang naman yun kahit nakakat yan. Try natin kung normal yung operation niya, kung hindi nagpo-protect or hindi tawag nito, hindi clip. Ayan. So try natin. So dapat ang ilaw ito lang. Yung dulo-dulo na ito. Okay, power on. Dapat mamamatay yan. Ayun, namatay naman. So ibig sabihin normal yung kanyang main amp. Nalaman natin yung pag nag-sound check tayo. Okay? Provide muna natin yung resistor na yan. At check na rin natin yung mga iba pa dyan. Baka may mga corrosion tayong makita o may mga kinakalawang. So double check na lang natin. Okay, ito yung power supply nya. Kinilas ko rin guys kasi ito nga ano rin, i-double check din natin kasi may naispatan tayo dyan kalawang. May kalawang na resistor dito banda. Yan. So alamin natin kung ilang K na resistor na yan at papalitan natin. Tapos konting ano na rin din, konting linis na lang din. Ayan. Okay, kinalas ko na guys lahat at chinik natin yung ilalim. So ano naman, malinis pa naman. Wala man tayong ibang nakita na problema. So ano lang talaga, although na repair naman to ilang days na siguro. So yun. Okay, so ito yung ipapalit natin, 10 ohms 5 watts. Yan. Yung kabila, yun din, ito rin ang kakabit natin. Or ganito rin. Wala naman siyang kinalawang. Okay pa naman siya. Okay, ganun din. Resistor lang din na pinilatan natin dito. Yan. Pinilatan ko na. At nakahinang na rin.
Okay. So ito na. Nabalik na natin yung board, power supply, or yung dalawang main board at power supply or main amp. Ayan. Yung nakita natin ditong kinakalawang, binalik ko lang din sa dati kasi ano naman, okay pa. Rugby lang pala yung akala ko na kalawang. So rugby lang siya na tuyo. So okay pa naman. So yung value nun ay 27k yata yun. Hindi ako nagkakamali. Yan, so yan, linisan ko na rin yung power supply na yan. Tapos binalik natin sa dati. Ganun din. Yan, tapos na natin palitan ng resistor na yung 10 ohms magkabila ang channel. So try natin, obserban natin kung mag-iinit pa rin siya ng sobra. Kasi nga nasunog yung nilagay nila na resistor na 2 watts lang to, tapos pinarallel pa. Yan, kinalas ko lahat guys yung main board para ma-double check natin yung ilalim kung may mga corrosion or may mga uninspected na mga English na yun yung mga corrosion or dumi. Yan, para ma-sure natin na okay pa yung ilalim. Tapos yan, kunting linis at yan, binalik na natin. Double check muna pala natin yung kung mayroong short sa ating supply, lalo na yung sa sa supply na 150 volts, positive at negative, magkabilaan. So ito yung ground. So dito na lang tayo mag-connect sa terminal na yan. So dapat walang palo yan. Ayun, okay. Tapos yung negative, wala. Okay naman. Okay, wala naman siyang short. Hindi ko pa siya tinornilyo guys. Ayun. So plug in muna natin. Plug in natin diretso. Tapos power on. Ayun. Ayun, okay naman. Okay pa yung okay pa yung kanyang soft start. Yan, okay pa. So ready na siya para sa signal. Okay, so sound check na lang natin mamaya na lang kasi masyado pa umaga at makabulabog tayo o makabulabog. Yan. Ito yung input natin para sa yung source. Ito naman yung out. Nagparallel lang ako ng RCA connector dito. Tapos yung 3.5mm para in case of cellphone or laptop ang gamitin natin pang emergency. So yan, meron na tayong gamit. So yun yung output. Yan, ito yung input. Tapos dire-diretso na yan doon sa input ng ating power amp. At syempre nag-connect na rin tayo ng speaker. Yan, Karyuka. Tapos ito yung speaker na gagamitin natin guys. Bali 1.8 watts ang bawat isa niyan. Okay, naka-on na pala yung equalizer natin. So iset natin sa low frequency. So baba lang natin yung 1K hanggang 16K kilohertz. Itatas natin yung 25 to hanggang 400 hertz para yan siguro. So para may konting mid frequency. Ganun din dito. Baba lang natin yung high frequency.
Okay, so ito na yung ating signal. Yan, naka-ready na. At may signal na tayo. Okay, so power. Power on natin yung MA or K10 power amp. Yan. Ayun. So ready na. So try natin, volume natin. Ayun. Try natin kung may uusok. Okay naman yung kinabit natin resistor. Okay. So yan, okay naman. Tatakpan ko na lang to guys at yan. Para maisunod na natin yung Mikel CA20.